today's video or for today's episode, ang ituturo ko sa inyo is kung paano mag-config or as a API access point, gagamitin natin yung luma nating Converge na disconnected na hindi na nagagamit. So kagaya nito, ayan. So ayan, so binuksan, naka-open lang yan. So LOS na yan, it means is disconnected na siya. So config natin siya as a access point gagamitin ko siya sa Peso Wi-Fi machine as a API. Ayan, so connected yung LAN. Connected tayo sa LAN punta sa computer natin itong cable. Ayan, umpisa na natin. So direct na tayo pasok na tayo sa portal or sa address ng ating Converge CAT router. So first kailangan nating mag-login. So dito na tayo mag-login, nakasave na kasi dito yung login portal ng ating Converge F670L. Ayan. So yung username and then password nito is kung yung tawag din yung default is admin, and then yung password niya is converge at 123. So ilalagay ko lang sa description para masundan nyo or makapag-login kayo. So login natin. Ayan. So yan na yung login information. So lapit lang natin. So, wala tayong gamit na video recorded na application. So dito na lang tayo magmamanual gamit ang ating cellphone. So kita nyo naman siguro. Ayan. So pag ganyan, hanapin lang natin yung tawag dito. Dito tayo sa security network, and then dito tayo. So, kita nyo naman. Ayan. Kay 2.4 GHz. Click natin yan. And then pag click natin, punta tayo dito kay SSID settings. Ayan. So dito SSD name maglalagay tayo. Depende sa inyo kung anong gugustuhin yung name. So sa akin lang example is lalagay natin yung gusto kong ilagay. So delete na natin to, yung dati. So naka-caps lock lang natin, puro capital letter, Peso Wi-Fi. Ayan. So ganyan, Peso Wi-Fi, then click to submit. Ayan, scroll down natin. Ayan. So nakibang babaguhin dito sa hide. Ayan, tapos ito. Click to submit lang natin. Submit. And then dito na tayo. Sunod na tayo sa security. Security. Ayan, click natin tong security. Ayan. Then pag click natin ng security is hanapin natin yung ito. Nasa security na tayo. Then itong WPA2 PSK, need natin yan baguhin. Babaguhin lang natin to. Gagawin natin dito is open system. Kasi nga as for API or access point, yan yung gagawin natin. Gagamitin natin open system. Then scroll down, click natin to submit. Need natin to i-submit para ma-change natin or ma-save natin yung open system. Submit lang natin. Click natin to. Ayan. Then okay na. At punta naman tayo dito kay, ayan. Kita nyo to, yung WLAN radio 5G o radio 5 GHz. Click natin yan. Then SSID, punta naman tayo dito sa SSID. Pag click natin noon. SSID, so sana nasundan nyo.
babaguhin natin ulit yung SSID name. So ayan, SSID name, then delete lang natin dati kasi naka-default yan, yung dating default na name niya. Then kailangan same ng kanina dito sa 2.4 GHz yung name natin dito, magkatugma. So capital letter Peso Wi-Fi. Ayan. Then wala na din kayong babaguhin dito kung nalagay na natin yung parehas ng kanina sa 2.4 GHz is same nang dito kay 5 GHz. So scroll down, click to submit. Ayan. Click to submit lang natin. Then hanapin natin yung last but not the least, yung hanapin natin is ito. Kita nyo to, yung LAN. LAN, yung may plus sign, LAN, click natin to. Ayan. Itong DHCP server, kailangan yung i-uncheck yan kasi sa akin uncheck na, pero kailangan natin i-uncheck yan. Uncheck lang natin para maging open source natin itong ASA API, kaya nga disable natin ito. Ayan, disable natin tong DHCP server, i-uncheck lang natin yan. Wala na kayong ibang babaguhin dyan. Then, click to submit. Click to submit lang natin guys. Ayan. Kita nyo itong submit. Pag na-uncheck nyo na to, kasi sa default, naka-check yan. So, i-uncheck nyo. So, wala kayong ibang babaguhin dyan. Then, click to submit lang natin to guys. Ayan, submit. Then, wala nang iba. Yun lang, ganun lang kadali yung pag-configure ng ASA API or access point gamit ang kung gagamitin nyo sa Peso Wi-Fi. Then pwede na nating i-reboot yung system or i-restart. Ayan, pwede natin i-restart yung system. Titignan ulit natin mamaya kung na-save ba yung ginawa natin or yung configure natin as a access point, kung nabago na ba. So titignan natin. So restart lang natin yung modem. So, automatic magdi-disconnect yan. O, dito naman, pwede nyo So, meron ditong mahirapan tayo. Nandito naman yung restart eh. So, system, ayan. Application. So, dito na tayo mag-restart para mas madali. Dito na tayo mag-restart sa may. So, wala na kayong bastang ibang babaguhin dyan guys. Ayan, doon na tayo mag-restart sa modem. Then, balik natin. Tignan natin kung nabago na ba yung tawag dito. Yung kinonfigure natin. So, cancel lang muna natin yan. Refresh. Habang nag-reboot yung system natin. Yan. Yung gamit lang natin i-use yung old modem o old router ng router ng Converge. Yung mga nauna tong router is disconnect na siya. So kung hindi nyo nagagamit, pwede nyo siyang gawing access point or yung API na tinatawag para magamit natin sa mga Peso Wi-Fi natin. So tignan natin kung ayan. So login ulit tayo. So, nakasave na yung login natin. Ulitin ko yung login username and password nito na ilalagay ko na lang sa description para hindi na kayo mahirapan. Yung default nito. So, ayan. Tignan natin yung network, device information, network. So, ayan. Then, 2.4 GHz. So, punta tayo sa SSID. Ayan, nabago na. Kasi, yan na. Yung panibago nating ginawa. Then sa security, naka-open system. Ayan. Then punta naman tayo kay 5 GHz. Ayan. Security, SSID. Then 5 GHz naman tayo. Punta tayo kay SSID. SSID, yun. Peso Wi-Fi. Then security. Nabago na din. Hindi nabago yung security natin as sorry. Dito pala tayo. Ito pala yung hindi na bago.
Open system lang, kailangan open system. So tignan nyo ulit, i-recheck nyo, submit. Open system lang, basta naka open system lang yan sa 5G. So for example is 2.4 GHz. So lagyan natin na lang ng 5G para yung SSID name nya. SSID, ayan, 5G. Ayan. Then click to submit. Tingnan natin. Pwede nyo ulit i-reboot o restart yung modem nyo. So, pwede natin i-log out. Then, login ulit tayo. Tingnan natin yung 5G kung nabago na ba. Security, network, 5G, SSID, then security. Nabago na yung name and then yung security nya, ayan, naka open source na, open system na. Then yung 2G naman, double check natin, SSID, peso Wi-Fi, then security, ayan, open system na. So ganun lang kadali. So itatry natin to sa ating peso Wi-Fi or sa ating Wi-Fi system, yung paggagamitan natin ito. So tignan natin. Mga boss, as a API, ay na sinabi ko kanina is yung ginamit nating access point, itong lumang converge router natin. Ayan. So nag-direct na tayo dito. So ayan. So nilagay na natin yung ano natin. So sa API nakalagay, then doon sa number 2 nilagay din natin yung itong connection nya is galing din doon sa number 2 na port, LAN port. Ayan. So magta-try tayo. Let's try natin. So ayan, no. So for example, ayan, dito na tayo. Mayroon na siyang 5 GHz, then peso Wi-Fi. Tayo din ulit natin to. Kung magda-direct sa portal niya. Ayan, so nag-direct niya sa portal na yung 2.4 GHz and then yung 5.4 GHz. So try natin maghulog ng barya. Try natin muna tong piso. So insert natin. Ayan. So try natin piso. Yun. So 1 minute ay peso, nakaset na sa ano 1 hour ba yan? So 9 minutes pala, 9 minutes. Ayan. 10 minutes. So try natin kung may papasok na bang internet. Ayan. So punta tayo dito. Then dito na lang. Direct na tayo sa YouTube. So ayan. So may internet na pumapasok. So ganun lang kadali yung paggamit or paggawa ng access point kung gagamit kayo ng old converged router. So sundan nyo lang tong tutorial na to para to sa inyo. Wala kayong mga pang access point. So hanggang dito lang yung video natin guys. Maraming salamat.